So yo, what's up mga kabisdak, no? So ngayon gagawa na naman tayo ng mga walang kwentang video, no? So ang ating topic ngayon is about sa Mount Everest. Sa ibang bansa na tayo dadako mga kabisdak, no? So yun nga, dahil sa may nasawi na naman tayong kababayan na Pinoy, which is si Sir Philip, no? Isang engineer. So bakit nga ba ay napakaraming taong gustong umakyat sa Mount Everest? Dahil ito ay kahit nakakatakot, syempre simple lang, kahit ako gusto ko maka-experience na umakyat ng napakataas at pinakamataas na bundok dito sa buong daigdig, kasi ang Mount Everest lang po ang pinakamataas na bundok. So marami talagang gustong magtangka or gustong umakyat kahit ito ay dead zone or delikado at pwede kang mamatay dito dahil napakanipis lang ng oxygen kapag ikay nakaakyat na sa pinakatuktok ng Mount Everest. So bagong lahat, paano ba makaakyat sa Mount Everest? Simple, pag ikaw man simpleng tao at simpleng may mamamayan at walang kakayahan at walang pera, hindi ka talaga makaakyat dito dahil sa paggastos pa lang or sa mga best na gagamitin bago umakyat is napakamahal na. Pwede kang gumastos dito na kulang-kulang 1,000,000. So kung ikaw ay walang pera, hindi ka talaga makakapag-avail or hindi ka talaga hindi mo sayangin yung pera mo kung ikaw ay hindi mayaman. Tama po mga kabisdak, no? So ayun, yun nga, napakadelikadong lugar na to, pero parang naabot mo ng langit kapag ikaw ay nakaakyat dito. Tama? Kasi ayun, pag ikaw nakaakyat sa lugar na yan, posibleng hindi ka magtatagal. Kaya dito, kapag umakyat kayo dito at marami pong mga guide na pwedeng mag-guide sa inyo, halimbawa pag umakyat kayo dyan sa bundok na yan, hindi pwedeng tumagal ang tao dahil sa klima or sa sobrang lamig at hirap talaga, tsaka malakas yung hangin at yung oxygen is napakanipis na lang. So ibig sabihin, ang hangin, may mga hangin siya pero iba yung oxygen. So nahihirapan tayo huminga pagka masyado ng kaya kumbaga na yun malapit na yun, nasa taas na talaga. So wala nang oxygen. So hindi pwedeng nagtatagal ang tao dyan mga kabisdak, no? So pwede lang magtagal ang tao dyan hanggang 4 na araw lang at kailangan ng bumaba para at least hindi manganganib ang kanilang buhay. Ganon din po yung mga dyan, mga nag-guide, buhis-buhay silang umaakit sa bundok, lalo sa second camp, third, fourth. So yung pinakataas yung 8,000 meters, so yun na po yung sa Mount Everest. Yun po yung talaga nakakatakot dahil yung lalakwet at lalakaran mo ay napakadelikado. So hindi natin alam kung halimbawa yung maapakan mo, kung wala kang guide, maapakan mo dyan is talagang may butas, so diretso ka sa ilalim at wala ka na talagang at marami na pala diyang take note mga kabistak, no? Ang dami na palang binabawian ng buhay. So nahihirapan na or hindi na kinukuha yung mga bangkay nila, doon na lang or nababaon na lang sa mga snow or sa yelo dahil napakahirap ibaba. Kung walang helicopter na magre-risk ka, talaga mahirapan mag-retrieve sa mga bangkay ng binabawian ng buhay. So ang good thing, kahit sabihin natin na may nasawi na ating kababayan, dahil meron na rin po ang nakaakyat doon na ating mga kababayan. So dyan, kapag mahina or hindi ka talaga fit, mahihirapan ka talaga. Kailangan fit ka dyan and healthy talaga yung pangatam at malusog ka talaga dapat bago ka umakyat or mag-decide na umakyat dyan sa Mount Everest na yan. Tama? So dito yung kababayan natin na si Sir Philip, dyan pala ay nakaabot siya ng Mount Camp 4. So bago siya binawian ng buhay, nakita pa naman sa video na talagang hirap na hirap siyang huminga na dahil yun nga, na-aksidente din siya, parang natamaan siya ng yelo na nakita niyo po sa mga video. Tama? So hindi ko na ilalagay dito dahil pinagbawalan tayo ni Lolo IT. So yun nga yung ating nasagap na balita or pakikimarito sa online or sa Facebook tsaka sa YouTube. So yun nga, bago siya binawian ng buhay, talagang hirap na hirap siya. Nakikita niyo sa video na hirap na hirap talaga siya huminga dahil napakanipis na ng oxygen.